protesta kung hindi raw madaragdagan ng oil price rollback. Stage sa State Fair ng Indiana sa Amerika, bumigay, 5 patay, hindi bababa sa 45 ang sugatan. Sa Germany, 20 na stranded sa cable car na tumirik habang nasa taas na 100 metro na iligtas sa pamamagitan ng helicopter. At Hotel Hayres Paris Hilton, dumating na sa Pilipinas. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Mga residenteng nasunugan sa Valle Compound sa Taytay Rizal umaapela ng tulong. Halos lahat kasi sila walang naisalbang gamit matapos matupok ang mahigit 100 bahay. Labis naman ang dalamhati ng mga magulang ng dalagitang may kapansanan na nasawi sa sunog. Narito ang report ni Steve Dailisan. Sa loob ng 3 oras, tinupok ng apoy na umabot sa third alarm ang mahigit 100 bahay dito sa Valle Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Medyo nahirapan po kami sa terrain. Medyo skinita po kasi may yung mga kalsada, tsaka maliit po yung kalsada nila. Tsaka wala po silang parang mismong lihitimong kalsada. Nakikidaan lang po sa mga iskinita. Sa mga tent, nagsiksikan ng mahigit 100 pamilyang nasunugan. Maluha-luha si Grace dahil ilang dokumento at barya lang ang kanyang naisalba. Sunog ng barayan ako. Parang ama naman ninyo. Tulungan niyo po kami. Sariwa pa mga sugat at paso sa katawan ni Jory Bulataw na galing sa pagsasalba ng mga gamit sa kasagsagan ng apoy. Kagaya ng ibang mga lalaki, kailangan niyang mamulot ng mga yero at bakal para ibenta at makaahon sa kanilang sitwasyon. Malakas ang apoy, kung iligtas yung gamit, walang nasalba talaga. Ito, nagpaso-paso din. Katabi ng bahay ni Jory ang bahay ni Reynaldo de los Santos na umano'y pinagmula ng apoy. Sa bahaging ito raw dating nakatirik yung bahay ni Mang Reynaldo at dito rin sinasabing nagsimula yung pagsiklab ng apoy dahil nga may kapansanan yung kanyang panganay na anak na si Leslie, hindi na raw nito nagawa pang makatakbo kaya nga nung kanilang matagpuan, eto, abo na lamang yung natira. Kapwa raw nasa trabaho si Reynaldo at ang kanyang misis kaya walang sumagip sa kanilang anak. Nagkatakbuhan na pong biglaan. Sa biglang kukunin nga po itong anak ko, kaso hindi na pumahagip dahil ano na po yung apoy. Magbibigay raw ang lokal na pamahalaan ng mga materyales para makapagpatayo muli ng mga bahay ang mga nasunugan. Pero dapat daw ayusin ang pagitan ng bawat bahay. Lubaraw kasing nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy, lalo't makitid ang daanan. Alamin po namin kung pwede po kami humingi pa ng additional na kalsada o palakihin po ang entrada papasok po dito. Aabot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok kaya umaapila ng tulong at donasyon ang mga nasunugan. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Bilang ng kaso ng dengue sa bansa umakyat na sa mahigit 45,000. Sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, mga bata ang karamihan sa mga tinamaan ng dengue. Narito ang report ni Jam Sisante. Dito sa Quirino Memorial Medical Center, 83 ang bilang ng mga pasyenteng may dengue. Karamihan daw sa kanila, edad 5 hanggang 9. 3 bata ang kasulukuyang nasa ICU. So currently, mga 5 hospital stays sa ICU at present stable naman. Hopefully, ma-trans out na namin yung patients. Ang inang ito namomblema dahil 2 anak ang naospital dahil sa dengue. 2 taong gulang isa, habang 9 na buwan lang ang bunso. Nakita ko po, dumugo po yung ilong ng anak ko, kaya dali-dali po akong dali-dali pong pinasanla ko sa kaibigan ko po yung cellphone para madala lang po yung anak ko sa ospital. Dahil hindi malinis sa kanilang lugar, nangangamba siyang baka magka-dengue rin ng 6 pang ibang anak. Ang isang lola namang ito, namamblema kung paano babayaran ng bill sa ospital matapos manatili doon ng 6 na araw ang nadenggeng apo. Paglabas namin, wala po kami babayad. Kaya humingi po ako kasi ang trabaho lang po ng anak ko, barker lang po. Payo ng doktor maging alerto para sa mga posibleng sintomas ng dengue, tulad ng pagkakaroon ng lagnat ng 2 araw kahit wala namang ubo o sipon, pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong at pamumula ng balat. At para makaiwas sa dengue, siguraduhing malinis ang kapaligiran. So dapat malinis yung environment, walang
stagnant water, tapos mag-wear ng mosquito repellent. Yun ang mga prevention. Tapos yun nga, inom ng vitamins. Para sa unang balita, Jamsi Sante reporting. Sa kabila ng ipinatupad na big-time rollback ng mga kumpanya ng langis, nakukulangan pa rin po ang ilang transport group. Kaya naman kung hindi raw daragdagan ng bawas presyo, magsasagawa sila ng malawakang kilos protesta. Narito ang report ni Julio Segovia. Umaaray ang tricycle driver na si Mang Eduardo kahit pa nagpatupad na ng malaking rollback ang mga oil company. Hindi ho, sapat sa amin yun eh. Dahil sa maraming pinagagastusan tayo, di ba? Mahal bilihin. Lahat-lahat, mahal ang bilihin. Kaya, maaari nga sana lahat ng bilihin, mababaan din. 1 peso at 50 centavos ang rollback ng Shell, Petron, Chevron at Phoenix Petroleum sa kada litro ng unleaded at regular gasoline, habang 170 naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Mas malaki ang rollback ng sea oil, 185 sa diesel at kerosene at 175 naman sa premium at unleaded gasoline. Ang rollback ng total, 2 pesos at 25 centavos sa kada litro ng diesel, 2 pesos sa unleaded gasoline at 150 sa regular gasoline. Sa kwenta ng DOE, mahigit 2 piso na ang nabawas sa presyo ng gasolina at diesel ngayong Agosto, pero kulang pa raw ito ayon sa grupong Piston. Hanggang 8 pisong overpriced daw ang presyo ng petrolyo, kaya di raw sapat ang pinakahuling bawas presyo. Hanggat mari po sana, pabaan pa ng konti. Nararamdaman niyo ba pag nag-rollback? Nararamdaman, kaunti lang din. Hindi naman malaki yan. Malawak ang kilos protesta ang kinakasa ng Piston pag di raw dinagdagan ng rollback. Kakampi nila rito ang Pasang Mazda. Dapat imbestigahan natin ng ating national government. Bakit pagpababa, masyado silang mabagal? Pagpataas, ang bilis nila. Sang-ayon naman ang isang kongresista sa kwenta ng Piston na sobra-sobra ang presyo ng mga produktong petrolyo. Gusto ng mga congressman na ilagay sa website kung paano kinukompute ng Department of Energy at saka ng mga may-ari ng oil na malalaki para makita ng mga consumer. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Sa ibang balita, hindi pa rin tinatantanan ng kontrobersya si outgoing Tourism Secretary Alberto Lim ukol sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Muli kasing naungkat ang alitan niya sa Philippine Tourism Congress. Narito ang report ni Mark Salazar. May bagong controller. So, Pressure sa loob ng tourism industry ang tinutukoy ngayon ni outgoing Tourism Secretary Alberto Lim na nagpawalang gana sa kanya sa pagtatrabaho sa DOT. Nobyembre nung nakaraang taon, nag-ugat ang lahat. Ang technical na issue ng Open Skies Policy o pagbubukas ng ating mga airport sa mga banyagang airlines na tinutulak ni Lim ang mitya ng pakikipaggera niya sa Tourism Congress. Pero ang malalim na isyung ito, sa mabababaw na bagay lamang nila pinag-aawayan. Naaalala nyo ba yung sumablay na Pilipinas kay ganda slogan ni Lim na ipapalit niya sana sa Wow Philippines? Pinag-awayan nila yan. Hindi lang yung sasabihin mo halimbawa na mapangit ba siya o maganda. Ang sinasabi namin is kailangan pag nagkaroon ka ng parang ganong klaseng campaign, dapat nagmumula yun sa programa. Meron kang gustong ipakita sa mundo, meron kang sinusunod na estratehiya. Itong wow, madaling sabihin eh. Tapos nakakaaya talaga para hanapin mo kung ano ba yung nakakapagpawa sa mga tao dito. I consider na my allies. I've been always held this position na I presume regularity. Even if there's a suit against me in Congress, sincere are they about that? How sincere are they? Noon pa lang tuwing itinatanggi ni Lim na ine-etsepuera niya ang Tourism Congress, sinisingit niya rin ang aniyay totoong motibo ng Tourism Congress, ang gibain daw siya at ang Open Skies Policy. May ganito pa silang pikturan noong July 2010 sa courtesy call na ito ng Tourism Congress kay Lim na pag-aawayan din pala nila. Meron kang pinakitang litrato na, o sige, nakangiti kaming lahat. Pero hindi naman yun ang proof na nagre-recognize ka ng Tourism Congress. Nagtapos silang nakangiti sa isang entablado sa Tourism Congress Convention noong Nobyembre at naging tahimik na ang kanilang gera mula noon. Pero ngayon sinasabi na naman ni Lim na mananatiling tinik sa susunod na Tourism Secretary ang mga kumukontra sa Open Skies Policy. Sa isang statement na lang gumante ang Tourism Congress. Akala raw nila, I wanna be with my family ang dahilan ni Lim sa pagbibitiw.